Mga kababayan, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa diskusyon ng dalawang leaders ng religions. Ito po ay isang Baptist pastor at saka si Brother Eli Soriano ng MCGI. Pakinggan po natin ang kanilang video at ibibigay ko naman po yung aking pagkaunawa tungkol sa Efeso 2:8 at saka 9. Si Brother Eli sa video na ito, mga kaibigan, ay parang lumalabas na napakagaling sapagkat napakataas ang kanyang mga boses. Pero pansinin po ninyo, mga kaibigan, ang punto ko naman dito ay magkaiba rin kami. Suriin po ninyong mabuti at bahala na lang po kayong humusga. Bahala na lang po kayong mag-analyze kung sino, alin sa amin tatlo ang tama. Magpatuloy po tayo. Sapagkat hindi nila naunawaan ang batayan na kaugnayan kay Kristo. Malamang na ang kanilang mabuting gawa o doon sa kanilang mabuting gawa nakatindig ang kanilang kaligtasan, hindi sa ginawa ni Kristo. Na ibig sabihin, pinananaligan nila ang kanilang mga gawang mabuti o pagsunod sa kautusan ng Diyos na batayan ng kanilang ugnayan sa Diyos. Hindi sa pananalig sa tinapos na ginawa ni Kristo sa krus. Sinabi nga kasi sa Efeso 2:8-9 hanggang ito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang mapagmalaki ang sinuman. Napansinin natin na kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng isang believer. Ito daw ay biyaya ng Diyos, unmerited favor. You don't work for it, you don't pay it, you don't earn it. No? Binigay kusa ng Diyos yan sa biyaya niya. So, sa ginawa ni Kristo, nakatindig ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ng tao. Bakit pa ipinadala si Kristo kung sa iyo rin lang naman pala magagaling na ang batayan? No? Sa mabuti mong gawa o sa pagsunod mo. Maliwanag na sinabi na hindi galing sa tao. Hindi nakasalalay sa ginawa ng tao ang kaligtasan niya. Ang pananalig niya sa natapos na gawa ni Kristo, yun ang batayan. Now, sino ba kasi ang tinako sa krus? Yung mabuti mong ginawa o si Yeso Kristo? Yung ba pagsunod mo sa kautusan o si Kristo? Nanalig ka ba sa iyong sariling magpapakabait o sa iyong relihiyon o kung sa ano pa man o kay Kristo? Dahil si Kristo nga ang pinako sa krus at siya ang may gawa ng ating kaligtasan, kaya permanente nang ibinigay ang banal na Espiritu sa pananahan sa puso ng nananalig sa Kanya. Mga kababayan, ang stand po ng pastor ng Baptist na ito ay tama naman. Nabasa po niya ang Efeso 2:8-9. Ang talatang ito, mga kababayan, ay napakaraming mga religions, pastors, magkakaiba po yan. Lagi po nilang tinatalakay yan. Subalit sa dinami-dami ng aking sinuri, pinanood, ay wala po akong nakita na nagbibigay ng tama tungkol sa bagay na hindi ayon sa mga gawa. Ang dami na pong debate ang aking napanood tungkol sa bagay na yan. Pati po si SLTV, wala rin naman masasabi dyan, kundi gawa na may pananampalataya ang sinasabi. Hindi po nila matukoy kung ano po yung gawa na binabanggit dyan na may pananampalataya.
Wala po. Kahit dito sa baptist na ito, ay wala rin siyang nabanggit kung ano yung mga gawa na ikaliligtas. Mga kababayan, kapag pinag-uusapan po natin ang kaligtasan ng espiritu ng tao, kailangan po natin suriin mabuti. Hindi po sa mabubuting gawa iyan. Hindi po. Kaya nakasulat po dyan sa Efeso 2:8-9 hanggang 10 na lang. Idagdag na natin kasi mamaya po maririnig po ninyo ang portion naman ni Brother Eli Soriano tungkol sa Efeso 2:8-9 10. Wala rin po siyang mababanggit tungkol sa mga gawa na mabuti. Sa amin po dito sa Church of God, Born Again Christians, isa lamang po ang mabuti na iyan. Ang dakilang utos, pag-ibig po yan. Iligtas mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa, pati ang kaaway nga ay ibigin, iligtas. Ano po yun mga kaibigan? Kapag nasumpungan mo ang tamang bautismo, ay dapat gawin mo ito agad. Kami rin naman na nakasumpong na nauna sa Kanya, sa inyo, upang maipakita namin ang pag-ibig namin sa kapwa naming tao ay i-share namin ang balitang ito. Ayan po ang nakalagay po dyan sa Efeso 2:8-9 na yan, na hindi ayon dun sa mga gawa ng tao. Kahit mayaman ka, kahit na bilyonaryo ka pa, magpakain ka pa na napakaraming pagkain, napakaraming tao, hindi ka po ililigtas nun. Mangaral ka man, katulad ni SLTV, mangaral man ng mangaral araw-gabi, magsikap, hindi rin siya maliligtas doon. Ang bukod tanging kalakip ng ng pananampalataya na gawa ay ang tamang bautismo, kaibigan. Sila, ang baptist, meron na po bang aral sa kanila na ganun? Wala po. Magkokontra-kontra man sila, wala po silang maibigay na mabuting gawa na kalakip ng pananampalataya. Ayon sa MCGI, kay Brother Eli Soriano, lahat ng mabubuting gawa, ilalakip daw. Mali po. Tama po yung baptist na ang ginanap ni Kristo sa krus, bautismo po yun. Example po yan ng lahat. Ang mission niya, nandun, tinupad sa krus ang bautismo. Kasi po, kung bakit na tinupad sa krus, tatlo po silang nakapako sa krus. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Lubog sa tubig yon at saka hindi lubog sa tubig. Suriin po ninyo ang mga sinasabi ko, mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo sa portion naman ni Brother Eli Soriano. Maigsi lang po ang gagawin kong ito upang sa ganun ay mabigyan ko kayo ng kaunting pagkaunawa tungkol sa mabuting gawa na kalakip ng pananampalataya para sa kaligtasan. Yan po yung biyaya. Tandaan po ninyo yan. Tamang bautismo, yan po yung gawa. Pananampalataya, magkalakip. Yun po yung biyaya. Maliwanag po ha. Ang biyaya na nakalagay dyan ay mga gawa, gawa ni Kristo. Tamang bautismo po yan. Plus pananampalataya. Ang pananampalataya po, ang kahulugan niyan ay tamang pagsunod. So, ibig sabihin, ang sinasabi ko, kung bakit ko sinasabi na tamang bautismo, kasi merong bautismo na mali ang pagsunod. Magpapatuloy po tayo kay Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Anong gawa yung hindi ka maniligtas doon? Tanungin natin yung sumulat na si Pablo. Pablo, ano sabi mo? Hindi sa magitan ng gawa. Ano ba yung gawa na sinasabi mo na yan na hindi sa pamamagitan niya kami maliligtas? Basahin natin ang Tito 3:5, sabi ni Pablo, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran
na ginawa nating sarili. Kung gawa mo sariling katwiran mo. Liwanag. Sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Oo. Meron kasing sariling gawa ang tao eh. Oo. Pero pagka ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng Diyos, iba yon. Tama po. Iba yon. Iba yun. Iba yun. Sumagot po ang ating background sound effects. Tama po. Gumanon po yung ating background sound effects, mga kaibigan. Kung kilala po ninyo ang sound effects na iyon, mga kaibigan, ay bahala na po kayo. Hindi ko na po kailangan sabihin kung sino siya. Iba yun. Iba yun. Sabi ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan, yung ipinapagawa ng Diyos ay iba yun. Tama naman po yung sinabi ng Baptist. Iba nga yun. Kasi ginanap po ng ating Panginoong Hesukristo ang bagay na ipinapagawa ng Diyos. Etong si Brother Eli naman, napakataas ang mga boses para lumabas na siya na ipinakamagaling talaga. Okay lang po yan kasi ang magagaling ay pinili ni Satanas upang maglingkod sa kanya upang makadaya po yan ng sandaigdigan. Upang madaya niya ang buong daigdig ay kailangan ng magaling na tao. Tandaan po ninyo ito, mga kaibigan. Hindi po makadaya si Satanas kung ang ipapakilala niya na tao ay mahina. Walang madadaya yon. Hindi po matutupad yung nakasulat sa Biblia kung ang gagawing mandaraya ay mahinang klase o mahina ang utak o mahinang manalita. Hindi po makakadaya yun, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan. Katotohanan po yan. Yung pong sinasabi ng Baptist na hindi makakapagligtas yung mga gawang makatuwiran, hindi nga po, kasi ang makakapagligtas ay gawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po yun? Sinasabi ko na po kagad sa inyo, tamang bautismo lamang po, nag-iisang gawa. Pero ang tamang bautismo ay 90% kaagad na maliligtas ka. Yung 10% po ay yung pupunaan mo ng mali, di ka pa rin maliligtas. Yan po yan. Ngayon, si Brother Eli, ano ba ipinaglalaban niyang mga gawa na mabuti, na magiging kalakip ng pananampalataya? Yung mga talata pong babasahin niya ay ma-analyze po ninyo na ang mga talatang binasa niya, totoo naman po yan. Ang kaso nga lang, meron po ba siyang nabanggit na tamang bautismo ay ang kalakip ng pananampalataya tungo sa kaligtasan? Wala po. Wala po siya nabanggit na ganon. Ako lang po ang nagbabanggit ng mga bagay na yan. Tandaan po ninyo yan. Kung meron po kayong iko-kontra, kontrahin nyo na. Kung meron po kayong mas mabuti kaysa tamang bautismo, gawin nyo na. Dahil mayroong ginawa ang ating Panginoon Jesucristo na ginawa niya sa krus, at yan ang sa pamamagitan ng pananampalataya. Tamang pananampalataya po, ha? Sa pamamagitan po ng tamang pananampalataya ay maliligtas ang tao. Ituloy po natin ang video. 12 ng Pilipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yun, sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo
maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pagka ang gagawin mo yung kalooban ng Diyos, hindi ikaw mag-isa ang gumagawa nun. Hindi nag-iisa ang gumagawa nun. Hindi po kaya na gawin ng mag-isa ang pinagagawa ng Diyos. Kasama pa rin po ang Diyos sa paggawa niyan. Ano po ba yun, mga kaibigan? Sinasabi ko na nga po, tamang bautismo iyan. Nakasulat nga po sa Biblia na kapag nagkasundo ang dalawa o tatlo ay nandun ako sa gitna nila. O kung nauunawaan po ninyo, ang lalakas ng loob po ninyong magsalita na hindi mga nakakaunawa. Kasama naman po kayo sa mga hindi nakakaunawa, di po ba? Lahat po kayo ng mga ngaral dyan. Ang lalakas po ng loob ninyong magsabing mga hindi nakakaunawa. Kasama naman po kayo sa mga hindi nakakaunawa. Yan po ang aking sinasabi, mga kaibigan. Yun pong mga binabasa ni Brother Eli Soriano ng mga talata, tama po naman. Dapat po tayo ang gagawa ng ating kaligtasan. Gagawin po natin yung tamang bautismo upang tayo ay maligtas. Nakasulat po sa kanyang binasa na aklat ng taga-Filipos. Marami pa po siyang mga talata. Opo, nandoon. Ang dami niyang alam sapagkat binasbasan siya ng banal na espiritu upang pag-aralan ang Biblia. Ngunit, hindi para upang maunawaan. Sapagkat kung ibinigay po sa kanya ang kaunawaan, natural, alam po sana niya ang sangkap ng kaligtasan. 90% po yan. Ayon sa aking pagkaunawa po ha, ang tamang bautismo ay yan po ang dala-dala ng ating Panginoon Jesucristo na gagawin ng tao upang makapasok sa kaharian ng Diyos, upang maligtas at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Etong si Brother Eli Soriano, gumagawa po siya ng bautismo na lubog sa tubig na napakamali. 90% na mali naman yon. Tumama man kayo ng lahat ng makatuwiran na mga gawa. Hindi pa kayo makaabot ng 10% ayon sa kaligtasan po yan. Sapagkat yung tamang bautismo na sinasabi ko na 90%, may wawala mo lang yan kung yung 10% ay gagawin mo namang puro mali. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ginagawa mo yun dahil sinasamahan ka ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meron kang magagawa pagkasama mo si Kristo. At yung ginagawa mo na kaya mo lang nagagawa, kasama mo si Kristo, hindi ka pwedeng magmapuri ron. Kasama ka nga ni Kristo eh. Kung wala siya, hindi ka nga makakagawa eh. Ang gumagawa sa'yo si Kristo, paano mo ipagmamapuri? Alin yung pwede mong ipagmapuri? Yung sarili mong gawa. Yung sinabi ni Pablo na gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi dahil doon tayo mariligtas. O nga, para maintindihan natin, balikan natin uli kapatid na Daniel. Ang 2:8 hanggang 10, pinuputol ng mga born again hanggang 9 lang eh. Basa. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Aling gawa yan? Hindi sa pamamagitan ng gawa, para sino man huwag magmapuri. Yung sarili mong gawa. Pero kung itutuloy mo sa G's, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa,
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa Diyos po yun. Ano po itong lalakaran? Ito po ay daan. Ito po ay landas na ginamitan ng talata sa Job. Ang dating daan na ginamit ni Brother Eli Soriano, ang mabuting daan na ginamit naman ng nanggaling sa MCGI, ang dating landas na ginagamit naman ng Katoliko, at ang mabuting landas na ginagamit ko naman. Daan na lalakaran. Para po sa mga mangangaral na nakakaunawa, may kaunting unawa na dito sa daan na ito na ating nilalakaran. Ang nilalakaran po ninyong mga nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay yan yung ang dating daan. Masama. Mayroon pong mabuting daan na inihanda ng Diyos ng una na lalakaran ng mga Kristiyanong tama ang pagkabautismo. Daan po yan, bautismo na yan. Bakit po daan? Kahit po saan kayo umikot-ikot sa Biblia na yan, mga kaibigan. Isinisigaw ni Juan Bautista sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. Yung daan po na iyan ay ang daan ng ating Panginoon Jesucristo. Tutuwirin natin sapagkat yung daan ng Panginoon ang matuwid. Dinaanan niya na po yun. Susundan lang po natin, kailangan matuwid. Dumaan na po siya. Siya ang kauna-unahan dumaan sa tamang bautismo na iyan. Siya ang example. At tandaan po ninyo ito, mga kababayan. Wala pong nanggaling sa Western countries or sa Europe. Hindi po doon nanggaling ang mga salitang ito. Tandaan ninyo. Na kung bakit bugtong na anak ang Panginoong Hesukristo ay binautismohan siya ng Ama. Kaya siya naging anak ng Diyos. Kaya tayo naman ngayon, mga kababayan, ang Ama natin sa pananampalataya ay ang bumabautismo sa atin. Naunawaan po ninyo, mga kaibigan. Sino po ngayon ang hindi nakakaunawa na tinutukoy ng maraming mga mangangaral na iyan? Pati si Brother Eli, madalas po niyang sabihin na mga hindi nakakaunawa. Bakit? Siya po ba ang nakaunawa? Hindi rin. Ipinaunawa sa kanya ang dating daan na nilakaran ng mga masasama. Tama po, natupad po sa kanila na ang lakad nila na nilalakaran nakalagay dyan sa Efeso 2:10. Na siya nating lakaran, sabi niya, na inihanda ng Diyos ng una. Yan po yung tamang bautismo na hindi ilulubog sa tubig. Hindi po ilulubog sa tubig.
Ibubuhos sa kamay at sa ulo. Yan po ang tama. Instruction po yan ng Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Na may kasamang tamang salita, ha? Kaya nga, paulit-ulit po na nakalagay sa Bible, ang makasampalataya ay maliligtas. Ngayon, tumutol po kayo, i-comment nyo lang po. Malalaman po natin kung ano ang stand ninyo. Andi dito na po ang tamang bautismo ngayon. Yan po ang aking stand naman. Ngayon, si Brother Eli Soriano, matatapos po ang kanyang sasabihin na yan. Hindi niya matutukoy, hindi niya mailalabas mula sa kanyang bibig na ang mga tamang gawa, ang tamang gawa na kalakip ng pananampalataya upang maligtas ay ang tamang bautismo. Hindi po lalabas sa kanyang bibig. Bakit? Inilagay siya ng Diyos kung saan niya luluwalhatiin ang Diyos. Kung paano siya mamatay. O, nakita niyo po. Kung sino man ang may espiritu ng Diyos sa inyo, subukan po ninyo ako. Magpatuloy po tayo, mga kaibigan. Hindi meron tayong gagawin. Ano yung gagawin mo? Yung inihanda ng Diyos, hindi sarili mong gawa. Kasi kung sarili mong gawa ang gagawin mo, magmamapuri ka. Pero pag ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na siya ang naghanda, na kaya mo magagawa, itutulungan ka niya. Hanggang sa matapos po natin mapanood ang parte ni Brother Eli Soriano, wala po tayong maririnig na ang inihanda ng Diyos na ating lalakaran ay ang tamang bautismo. Bakit? Hindi po ipinaunawa kay Brother Eli Soriano ang tungkol sa tamang bautismo, kaibigan. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo ngayon, napakatataas ang boses niya upang mapalabas na siya ang tama. Pero mga kaibigan, siya po ay mali, maliwanag po. Wala po siyang masasabi na gawa nakalakip ng pananampalataya upang siya ang ating lalakaran. Sinasabi ko po sa inyo ngayon, ang mga bagay-bagay, ang mga nakasulat na iyan, mga kaibigan, na siya nating lalakaran, daan po yan. Binabanggit po sa Biblia na ang daan. Ano po yung daan na yan, mga kaibigan? Tamang bautismo po yan, nakasulat na iyan. Wala po akong narinig na mga ngaral na nakapagbanggit man lang ng tamang daan, tamang bautismo na siya nating lakaran. Dito lamang po yan. Kaya ang pagtutol ni Brother Eli na hindi kalakip ang mga sariling gawa, mali po yun. Yung sarili mong gawa, hindi pwedeng ilakip doon sa pananampalataya. Ang sa kanya po mga gawang mabuti, ilalakip sa pananampalataya, siya na yun. Doon siya nagkamali, mga kaibigan. Hindi po ipinaunawa sa kanya na ang kalakip po pala sa pananampalataya na iyan ay ang mga tamang bautismo na sinasabi ko ngayon. Ituloy po natin ang video.
kung hiwalay ka, hindi mo magagawa yon. Paano ka magmamapuri? Kaya mo lang naman nagawa sinamahan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo'y kanyang gawa, ang Kristiyano'y gawa ng Diyos, nilalang para sa mabubuting gawa. Kaya nung nakadiskusyon ko yung pastor ng Baptist, sabi ko, talaga bang hindi na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? O ikaw, pananampalataya lang. Ganon. Ang susunod kong tanong, kayo ba nag-iikapo? Sabi ko, oo raw. Mabuting gawa ba ang ikapo? Oo raw. Hindi na kami mag-iikapo. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti ba't pag hindi nag-ikapo ang miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Tinatakot mo maiimpierno. Kung mabuti yung ikapo, sabi mo, ba't tinatakot mo yung miyembro mo pag hindi nag-ikapo? Sasabihin mo, maimpierno. Dapat palang gawin ng miyembro mo ganito. Ako'y sumasampalataya sa ikapo, pero hindi ko nagagawin. Wala siya ng pera, kaya hindi siya conforme. Hindi na rin kailangan ng gawa. Tanungin mo si Pablo, siya nagsabi nun Aling gawa yung hindi kailangan? Alin yun? Yung gawa mong sarili. Pero yung gawa ng pananampalataya na inilakip ng Diyos sa pagsampalataya, hindi pwedeng wala yun. Kasi yung pananampalataya na may kasamang gawa, yun ang ikaliligtas ng tao. Hindi pananampalataya lang na wala namang gawa. Basahin natin ang Santiago Kapitulo 2. Ganito ang sinasabi sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Paano ka maliligtas niyan? Patay ang pananampalataya mo. It's tantamount to saying wala kang pananampalataya kasi patay Pag patay, wala Kaya ang masasabi ko po, kapatid na boy, ang makakapagligtas sa atin, yung pananampalataya na may gawa. Kasi kung sumasampalataya man tayo pero wala naman tayong gawa, mali po yun. Sabi ni San Juan sa unang Juan, ganito ang ating mababasa sa 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Maliwanag na maliwanag yan. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos, may gawain, kapatid. May gagawin ka. Iibigin mo ang kapwa mo. Pagka nagugutom ang kaaway mo, papakanin mo. Pag nauuaw, paiinumin mo. Hindi ba gawain yun? Yung asawa mo, mamahalin mo. Hindi ba gawain yun? Yung anak mo, aakayin mo. Hindi ba gawain yun? Hindi naman puro pananampalataya lang yun Tama po. Gagawin mo yun. Bakit? Kasama yun ang tunay na pananampalataya. Bahagi yun ng tunay na pananampalataya. Ulitin ko ang 2:22 ng Santiago, nakikita mo ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Perfect faith is a faith with works. Not only faith, but it must be with works. What works? It is the work of faith that was preordained by God even before our creation. Kaya yun ang po ang sagot ko sa kapatid na boy. Sana naunawaan mo. Tama po ang nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, na ang ikaliligtas ng tao ay ang pananampalataya na may kasamang gawa. Subalit, tandaan po ninyo ito, mga kaibigan, hindi po natukoy, hindi po alam ng lahat ng mga pastor, pati si Brother Eli Soriano, hindi po niya alam na ang gawa na iyan ay ang tamang bautismo.
Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Hindi po ipinaunawa kay Brother Eli Soriano. Ang naiintindihan po ni Brother Eli Soriano ay ang mga gawa na sariling gawa. Ang sabi naman po nung Baptist ay gawa daw ng ating Panginoong Hesukristo ang ilalakip. Yan po ang biyaya. Dito kay Brother Eli Soriano, mga kaibigan, may ipinapagawa ang Panginoong Diyos. Nasasamahan ka din ng Diyos upang magawa mo yan. Subalit, mga kaibigan, wala po siyang nabanggit kung ano nga po yung gawa na iyan. Kaya itong si Brother Eli Soriano, mga kaibigan, ay nakita natin na hindi ipinagkaloob sa kanya ang pinakamalaking sangkap ng kaligtasan. Yan po yung tamang bautismo, mga kaibigan. Ngayon, at nasumpungan ninyo ang tamang bautismo, gawin ninyo agad. Nakasulat din po yan. Binasa po ni Brother Eli kanina na gawin ninyo ang inyong sariling ikaliligtas. Hanggang dito lamang po muna ang ating mga pagtalakay ngayon, mga kaibigan. Maghahanap pa po tayo mga i-video upang mai-upload. Himay-himayin po natin lahat ng mga yan. Bibigyan ko po ng mga tamang kahulugan, yung mga maling pakahulugan po nila. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos Ama sa kanyang paggabay sa atin sa pagsaliksik ng katotohanan. Amen.